ibiyahe sa probinsya? Oh yes, ma'am. Pwede ma'am, basta kasama mo kami. Yeah. Napagod ako. Hindi pala exciting. Nakakapagod pala. Ano ba naman ito? Hindi lang pala siya basta papagas ka tapos tatakbo na. Okay, so dito ako sa Motec. Papa-change ng tire. Hi kuya! Papa-change tire po. Hello. Kaya si Kuya Mark sa Motec. Ayun, ma'am. Pag yung tires, ma'am, ino-order pa po. Ino-order pa. Kung may stock, order natin, then kaya within this day or para mas maganda, tomorrow. Para sure ball tayo na andito na yun. So ito yung concern ko sa gulong. Kasi nung nakuha ko to doon sa probinsya, syempre di naman na siya perfect kasi nga luma na. So itong yung mugs niya, parang merong damage. So ito gusto ko di ipaayos. Pero sabi, pwede naman dong makuha sa pintura lang para wag nang gumasos. Pero yung gulong kasi, tagal na din. So uwi ako ng probinsya para safe. And ano lang tayo, papakoat kung magkano. So yung gulong, 3,290 isa, less 15, and 2,796 kada isa. Hindi ko alam yan, pero yan yun talaga. Yan yun, walang daya yan. Yan yun, ma'am. Okay. Bakit ba kailangan magpalit ng gulong? It's for safety, lalo na kapag maulan, minsan madulas yung kalsada. Ang pagpalit naman ng gulong every 5 to 6 years, hindi naman daw kailangang 4 agad sabay-sabay palitan. So pwedeng dalawa muna, pipiliin ng mga mekaniko kung ano pa yung dalawang gulong na pwede, so lalagay sa likod. Tapos yung dalawa sa unahan, yun yung papalitan ng bago. So importante yung dalawang gulong sa harapan, yung talagang kondisyon. Nagpapakabit ng gulong, make sure yung dot na yellow nakatapat sa pito para konti lang ang tingga. At ang tingga dapat nasa isang lugar lang, hindi hiwa-hiwalay. That's all, folks. Thank you. Yung yellow na yun, ilalayo nila, o yung kulay ilalayo nila para maraming tingga ang magamit. Mahirap i-balance. Ang pangit lang nung mugs, no? Ang daming-dami. Kaya nga, ma'am, sabi siya, pinturahan natin, ma'am. Kaya yan? Kaya nga pintura sa kanan. Gaganda pa yan? Oo naman, ma'am. Difference, kapag luma yung gulong, is parang ito. Yan. Oo, na parang inat-ngat ng daga. So ito yung Luma. Then ito yung bago. Actually, yung nararamdaman ko, parang may nanginginig pa din siya. 240. Check natin battery. Testing. Pero di ka na namamatayan. Maganda na yung mata. Wala na. 100%. Magawang roll yan, mo. Okay naman po. Pwede na ito ibiyahe sa probinsya? Oh yes, ma'am. Pwede ma'am, basta kasama mo kami. Yeah. Okay. That's all. Okay na. Ready na sa biyahe. Yay! Alright. Baka maipit. Ayan. So, thank you dito sa Motec, sa Bonnie Serrano Avenue, and kay Kuya Mark, kay Rolly, kay Giro, na laging gumagawa dito sa sakyan. Thank you ma'am, balik ka ulit. Ang gwapo namin. Thank you. Okay, so pwede na akong bumiyahe sa Tarlac. Okay na, safe na ang gulong. Okay, kabayad na 5,800. Salamat. So
So, bukod sa mga iba pang gastos na na-vlog ko na, ito naman yearly. Siyempre, kailangan mo magpa-rehistro. So, andito ako ngayon sa LTO. Yung pagpa-register kasi depende yun sa plate number mo. Lagay ko na lang dito yung details. And, kailangan OR, CR. Okay, so let's go. Let's do this. So, step 1, dito lang sa tapat ng LTO, insurance. So, okay na yung insurance. Una kong binayaran, 1,200. Gastos talaga magkasasakyan. Lalo na pag first time mo. So, alam niyo yung kakaiba dito sa ginagawa ko. For me, parang exciting. Kasi first time ko. Tapos mag-isa lang ako. So, ayan. Para sa mga magkakaroon din ng sasakyan soon na independent. Oops. Ito yung mga kailangan mong gawin. So, dito naman yung smoke emission. Pitwazon. Papagod ako. Hindi pala exciting. Nakakapagod pala. So, pagpunta ko doon, parang around 500, 550 yung emission testing. Kaya lang wala na daw for mga gas na sasakyan. For diesel na lang. So, hanap ako iba. Kasi, ang hirap magsasakyan pala. Hindi ko alam yung gagawin. Nakakaiyak na. So, ito, meron ako nadaanan na tindahan. Sobrang dikit ko nga sa kanya. Okay lang naman daw. Shake. Mag-shake muna ako. Sobrang init. Laki. Fairness. Ganda rin nakakalap yung mga ganito yung mga nasa bahay-bahay. Mas mura. Thank you. 60 pesos. So, laki. So, dito yung LTO. Bukas na lang daw. Bumalik na lang daw kasi nga hapon na. Dahil hindi ako nakapagpa-register to date, bukas na lang agahan ko. So, magpapa-car wash na lang ako. Parang isang buwan ako hindi nag-car wash. Dito daw sa Cubao din to, sa Pitwazon. Ito yung itsura ni Sandy. Sobrang alikabok na naman. Bagay na bagay talaga yung Sandy. So, dito ako nagpapa-car wash. Ganda na. Kanina sobrang alikabok, no? Dito to sa Cubao. Ayan. So, yung binayad ko dito, 700 pesos sa car wash, buffing, at yung interior, nilagyan na armor, and wax. Alam mo katumbas ng nag-white shoes ka pag maulan, pag nag-drive ka na pala, yung nagpa-car wash ka, tapos umulan. So, medyo tumila naman na, pero kung titignan mo yung lapag, meron pang konti. Good morning. So, pang third day ko na dito ng pagpa-register. Kahapon kasi, nung first day, pumunta ako dito 1 p.m. So, yung insurance lang nagawa ko. Kahapon, 10 a.m. Walang smoke emission test. Ngayon naman, inagahan ko na 7 a.m. Yun kasi yung pangalawang kailangan kong gawin, smoke emission. So, dito, kahapon kasi yung smoke emission dito, wala daw yung parang ginagamit nilang equipment, hindi available. So, try ko today. So, wala dun sa kanina, sarado na daw. Ito naman, 7 o'clock, wala na, puno na. So, yung pangalawang pinuntahan kong smoke emission test, alas 5 pa daw, may mga nakapila, so puno na. So, try kong pumunta sa mismong LTO, sa may East Avenue. All set, let's go. Ang layo na nang inabot ko para sa smoke emission test. Dito ako sa LTO, sa East Avenue. Pero na kailangan. Thank you. Dali mo lang to. Ako. May gulay. Ang hirap pala magsasakyan, guys. Lalo na kung mag-isa ka lang. At di mo alam kung ano yung mga kailangan gawin. So, dito ako sa LTO East Avenue dahil nawala nga yung CR. So, kailangan ko daw pumunta ng LTO Altura, Santa Mesa. Doon daw yung processing nung para dun sa sasakyan. Kapag pala pasahero ka, hindi mo alam na ang daming kailangan gawin para mapa-under yung sasakyan. Pero ngayon, dahil sa mga vlog na to, alam na natin. Hindi lang pala siya basta papagas ka, tapos tatakbo na. Hey. Hello po, si Kuya Nilo tumutulong sa akin. So ito, para saan po itong resibo? Yung resibo sa affidavit. Sa affidavit. Baka naman dyan nangyari. Okay po, sige po. So pwede, dito po ba may emission Oo, malapit? dyan yung emission test pa ka na. Sige. Ayan po, thank you. Salamat po. Thank you. Dito naman to sa Matatag Street, malapit lang dito sa LTO East Avenue. So pangatlo na tong emission testing center na napuntahan ko. Pero pwede na daw akong magpa-test kasi naasikaso ko na.
So, umalis ako sa bahay, 7 a.m. Ngayon, 9:30 a.m. na. Thankful ako doon kay Kuya Nilo na tumulong sa akin. Sana naman makapag-emission test na ako. Pangatlong day ko na to. Ayan, dahil first time ko, ganito pala yung ginagawa dito. 4 light vehicles, 500. Heavy, 650. Motorcycle, 400. Na po natin, hingi na lang po tayo ng, punta po kayo kay LTO. Galing Sabihin na nyo po Opo, hingi po kayo ng printout na detalye ng sasakyan nyo po. Kahit Tapos- dito ma'am, dyan po ba kayo Galing na ako dyan. Opo, printout lang naman hihingiin ninyo. Kasi yung iba ma'am, hindi naman po taga dyan, nabibigyan naman po eh. Ba't kaya ganun? Po? Galing ako doon. Sabi sa Santa Mesa daw ako pumunta. Yun ma'am, kailangan po natin ng printout. Wala po kami makukopyahan ma'am eh. Hanggang ano oras kayo bukas? Ang ngayon po ma'am, hindi po namin kasi minsan alas 3 pa lang, cut off na po. Sabado bukas kayo. Sarado po ma'am. Pero kung makakabalik po sana kayo ma'am, try natin po mamaya. Sige, subukan ko po. Sige po ma'am. Thank you. My goodness! Ano ba naman to? So, same day pa din to guys. Nandito naman ako sa Technological Institute of the Philippines. Merong inaasikasong papel. Meron din kasing LTO dito. Merong nawalang paper kasi. Kaya medyo ang dami nung inasikaso. Pero kung meron ka naman noon, kumpleto yung mga papers mo, documents, walang problema. Mabilis lang talaga magpa-register. Tapos kaya din naman nagtagal. Di ba yung mga emission testing center na napuntahan ko maliliit lang. So, kulang yung facility. I suggest kung merong mas malapit, yung mga malalaki, mas okay yun kasi mas madaming mga available. So, ayun. No oras na ba? 10:30 a.m. Ito yung kuyang tumul. Hello, kuya. Salamat po. Ayan. Ito na kami. Pang-ilan ko na emission testing? Pang-apat ko na to. Pangatlo. Pang-apat. Dalawa na yung pinuntahan ko. Pangatlo, pang-apat. So, ayan. Pangatlo na ako sa pila. Ito na lang tayo manood. Ginagawa nila. So, mabilis lang naman. Ito na yung resulta. Ay, thank you. 500. May selfie pa si kuya. Pasado naman. Passed. Okay, let's go. Okay na. So, dito na ako ulit sa LTO. Nagugutom na ako. Hindi pa ako nag-almusal. Lunchtime na. So, 2 p.m. okay na, nakapagpa-register na ako. So, nilakad ko to from 7 a.m. to 2 p.m. Actually, nagpatagal lang naman yung kulang na document. And then, ang bayad dun sa smoke emission 500. Dito naman sa registration, 1,700. Yung insurance, yung pinakauna kong pinagawa, 1,200. So, yun ang mga expenses for registration. So, ayan. Konti lang yung tao dito sa Pitwa Zone, sa Cubao. Pero yung sa loob, yun, medyo matagal yung processing. So, yan ang mga steps at saka mga gastos sa pag-register ng sasakyan.